Good morning mga kabutingting. Today is November 5 ba? Or 6? November 6, 10 a.m. So, meron tayong gagawin ngayon. Isang desktop. So, ito. Yan ang computer niya. Ang problema nito is nagbo-blue screen. Galing pa to ng Caloocan. So, ako from Navotas. Then yung customer natin, suki natin to, dinadala pa from Caloocan to Navotas para sa atin lang po ipagawa. Syempre alam niyo naman yung panahon ngayon mahirap yung maghanap ng mga technician na mapagkakatiwalaan. And nagpapasalamat ako sa ano natin na yon, sa customer natin na yon, na talagang nagtitiwala po sila sa atin. Kahit po malayo, dinadala pa nila sa akin. So ito, ang problema nito, itong computer na to is nag-blue screen. So maraming cause ang computer baka siya nag-blue screen. Then ayun, ngayon ang gagawin natin, bubuhayin natin tong computer. Tingnan natin kung ano yung reason ba't siya nag-blue screen. So power on ko na. Click natin yung power button. Yan. So yun, umikot na, meron na siya, meron na tayong ilaw. Ayun. Ayun, lumabas na yung logo ng Asus. Pasensya na, hindi medyo magalaw yung camera natin. Hindi ko siya mailagay sa isang lugar. Yung naka-steady. Kasi pagka mga ganitong issue, hindi naman to kagaya ng mga board level. Dito ko lang muna siya nilalagay. Pag board level, doon na yun sa ano ko. Sa tawag nito, operating room. So yun, nakikita niya meron siyang display, lumabas yung admin. Ayan. Tingnan natin. Sabi ni client is nagbo-blue screen. Ayun. Ito lang display. Buhay pa rin yung computer. Tingnan natin kung nagre-response si Namlock. Ayun, nagre-response naman siya. Oh. Ayun, lumabas. May display na. Mamamatay. Nagba-black screen. So, hindi ko pa nakikita yung blue screen dito sa ngayon. Nakikita lang natin yun, nag-on and off sa screen, pero buhay ang computer. Ayan. Check natin dito. Ano makikita natin? Hindi ko makita. So, ayun, parang hindi umiigit yung fan ng GPU niya. Ayun, oh, yun, oh. Hindi umiikot. Wala tayong flash para makita natin. Mamaya na lang i-ano natin. Total bubuksan naman natin yung desktop So hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikitang display. Then yung blue screen na sinasabi ni customer. Siguro magdi-display tapos kasi hindi umiikot yung fan ng GPU. Magdi-display then magbo-blue screen. So tingnan natin kung gano'n ang mangyayari. Pero sa ngayon wala siyang display May possibility na display issue tayo. Kaya nagbo-blue screen. Yung nagre-response naman caps lock. Ayan, caps lock nagre-response. Display ang problema natin. So focus tayo kay GPU or video card niya. So, gawin natin, buksan natin tong computer. Ito, buksan natin. Papahawakan ko lang tong camera para makapagtrabaho tayo. So, papatayin ko muna ito mga kabutingting para mabuksan natin tong computer.
ng computer niya, no? Hindi kasi sa lamesa ko. So, dito, yan. Buksan natin tong computer. Bakit hindi siya nag-display? Laki ng kaha. So dito kasi ang una kong nakita yung GPU niya, hindi siya umiikot. Tanggalin muna natin itong GPU. Hindi natin alam kung ano yung main reason ba't ayaw niyang umandar. Linisin muna natin tong video card niya. Or tanggalin muna natin saka natin ibalik ulit. Kasi may possibility nag-overheat to. So ito yung GPU niya, yung video card niya. Ang tatak ay Gigabyte GTX. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong model nito, pero usually mga ganito may label sa may mga sticker, pero ito parang wala. So tingnan natin, lilinisin ko. Ayun. Ano ba ito? Wait lang wala. Lilinisin natin. Linisin ko muna yung pin ng ng video card niya. So ang model ng niya, ng board niya is Asus. Yan. Ito Asus Prime A320M. Tingnan natin, baka mamaya may problema rin tong GPU niya. Kapit natin ulit. Try natin buhayin. Tapatan mo to. Try natin buhayin kung iikot yung So, tingnan natin tong fan kung iikot. Yun, umiikot siya. Umiikot na yung fan. Nabuhay na. Tingnan natin kung mag-on and off pa rin. Pero yung fan still, yun, umiikot. Umiikot yung fan ng ng video card niya. Tingnan natin.
Yan. Pag pumasok tayo dyan kanina, yung admin na yan, mabubuhay sa Windows, then mag-ano siya, magko-collapse para magba-black screen. Tingnan natin kung ganoon pa rin ngayon. Ayun, nami-stop yung ano niya, nami-stop yung GPU niya, yung fan. Tingnan natin kung mabubuhay ulit. Hindi pa rin umiikot yung fan. Tingnan natin. So, punta tayo dito sa... Tingnan natin kung nag-overheat. Performance. Ayun, oh. No signal. Oh. On and off yung yung monitor natin, nag-on and off. Si video card niya ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Try natin kabitan ng ibang video card to. Tingnan natin kung mabubuhay. Kasi yan, yung video card niya naka-stop yung fan. Merong ganitong merong video card na meron akong nagawa na video card na meron akong nagawa na computer na pag pinower on mo, iikot lahat ng fan ni CPU, lahat ng fan, pati yung video card, iikot siya. Then after na mamamatay. So pala nag-standby lang siya. Ang mangyayari, kapag umiinit siya, yung GPU or yung video card, pag umiinit 'yon, saka siya iikot. So may sensor siya na kapag na-sense niya na mainit na, saka siya magbibigay ng saka iikot yung fan. Pero ito hindi, iba. Wala pa rin siya, oh. Iba to. So pagka ganito, may possibility, may problema yung video card nito. Ewan ko, I'm not sure, pero malalaman natin to pag nag-try tayo ng ibang video card. Nakabuti mo nga yun. Yun yung video card na yun. Nandahanin mo. Gamit tayo ng ibang video card, mga kabuting-ting. Tingnan natin kung mabubuhay siya nang hindi magkakaganyan ng problema. Kasi yan, on and off pa rin siya. Try natin. So, tanggalin natin to. Yung lock. Hirap pag isang kamay lang eh. Wala akong katulong eh. Wait lang ha, mga kabuting-ting ha. Ay, hawakan mga muna to. Kailangan ko ng assistance. Ganyan lang ha, tapat mo lang. Lilinisin ko lang ng video.
Try tayong gumamit ng ibang video card. Medyo low end lang to. Pumasok. Gamit tayo ng GTX 750. 750 Ti yata to. Try natin buhayin. Umiikot yung fan, umiikot din yung fan nito. Tingnan natin sa monitor kung may display. Wala pa rin tayong display. Alam ko buo yung ano na yan video card na yan Ayaw ako muna ulit. Matapat lang dyan Matagal kasi na-stock tong video card na to. Ito yung pinag-ginagamit ko pang test. Kaso ngayon, ba't ayaw niya display? Wait lang Ulit natin ulit. Power on. Wala pa rin tayong display. Why? Bakit wala tayong display? Pero ito, dire-diretso yung ikot ng fan Tayo muna natin. Balik natin yung niya, video card niya.
card niya. Ayun, hindi napansin ako sa video card niya. Ano ba yun? Akala ko sunog. Try natin gabit ulit video card niya. O, try muna nating direct. Tingnan natin kung mag-display siya sa direct. Hindi tayo gagamit ng video card. Try lang, try. Try lang naman natin. Sad. Buhay natin. Yung display natin connected sa motherboard. Hindi tayo dumaan sa video card. Hindi muna natin ginamit yung video card niya. So wala pa rin. Okay, patayin natin. Balik natin itong video card. Kaya sa kamay nga. Kailangan natin assistance, ha? O yan, hawakan muna. Kulang ang kamay ng daddy mo. Nadalawa lang. Okay natin ito dito. Dito. Natin yung video card niya. Umiikot. Umiikot naman yung fan. Nag-display. Meron siyang sinasabing laging ganun eh. Input not support. Huminto na naman yung ano niya, yung fan ng video card niya. Ayan, namatay. Yun o, nag-ano o. Gara, ba't ganun? Parang may glitch na gumaganon-ganon sa monitor. Eh, good yung monitor ko na yan eh. Mukhang may tama na video card niya. Ayan o. Performance. Oh, namamatay. Namamatay. SSD niya 100%.
100% si SSD 99, 100%. Hindi kaya SSD niya may problema. Oh. Ang SSD niya ang taas ng ano yun, ng temperature eh. $95. Bumababa naman pala, oh yun. Kaso namamatay oh. Kaya to mga buting-ting. Try natin magtanggal muna tayo ng mga RAM. Magtanggal muna tayo ng RAM. Baka isa sa RAM niya may problema rin. Kaya, saan kami nga? Mga muna. Tingnan natin to. Tanggalin muna natin isang RAM niya. I-test natin kung baka mamaya RAM issue naman. Hindi ako sure sa video card niya bakit namamatay yung fan eh. Meron kasing ganyang video card na namamatay ang fan. Pag na-sense niyang mainit na, saka siya iikot. Mag-try muna tayo ng basic troubleshoot muna tayo. Nagtanggal ako ng isang RAM. Nagtanggal ako ng isang RAM. Nawala yung ganon. Nawala yung namla ko. Umiikot yung fan. Umiikot ang fan ng ng GPU. Pero wala tayong display. Baka may problema tong RAM. So tanggalin natin tong isa. Hindi, kabit ko lalako lang siya ng maigi. Okay? Try natin ulit. Umiikot ang fan. Pero walang display. Wala rin tayo nakukuhang ilaw dito sa keyboard. Hindi kaya yung RAM na yan ay may problema. Kasi tinanggal natin yung buo. So, pwede. Tanggalin natin. Tanggalin natin to. Ayan, ibalik natin itong isa. Ito, yung tinanggal natin, balik natin. Okay. Buhayin natin. Ayun, nabuhay oh. Pag yan hindi kumurap,
at hindi na namatay. Ibig sabihin, RAM issue. So, isang memory lang nakakabit natin. Tingnan natin kung ganun pa rin siya. Huminto na naman yung ano niya, yung fan. Huminto yung fan ng ano, video card. Pero let's see. Tingnan natin kung ano, ganun pa rin. Namamatay pa rin eh. Oh. Oh, nag-on and off. Yun oh, nag-glitch oh. Kapag ganyan kasi walang kinalaman sa memory yan eh. Pero ang niisip ko, bakit nung isa lang nakakabit na memory, ayaw niya rin mag-display. Mamatay yan. Oh. Pag nagka-close ako ng ano. Oh. May tama siguro video card nito. Oh. Nagtataka ako bakit yung video card ko ay gumana sa kanya. Eh buo yun. Ayan oh. Makikita mo. Ayan oh. Nako. Ang video card nga issue nito. Ayaw nang mabuhay oh. Magta-try tayo ibang memory. Meron akong memory dito eh. Ang DDR4. So, nakuha ka muna tong camera natin. Nakuha ko muna yan. Naman tayo ibang memory. Yan guys, ibang memory kinabit ko. Try natin kung ganun pa rin. Gumaganon lang siya, nag-glitch lang siya pag papasok na siya sa Windows. Tapos yung fan, oh yun, stop na oh. Oh, pag pumapasok siya sa Windows oh.
Tanggalin muna natin tong SSD nya. Nak, ang kamay nga, hindi ko matanggal. Tanggal natin SSD. Tingnan natin pagka sa okay, titingnan natin kung magkakaroon ng problema dyan. Wala siyang, hindi siya kumukurap. Tapos yung fan niya, fan ng video card gumagana. Umiikot. Titignan natin kung mamamatay yung video card, yung fan ng video card. Patay na ba? Ah, buhay pa yun. Kapag wala siya sa Windows, pag nasa BIOS siya, hindi siya naggaganon. Hindi siya kumukurap, hindi siya nag-on and off. Buhay pa rin ang fan natin sa video card. Hindi namamatay. Kanina sa temperature ng ng SSD niya, mataas 99, 100%. Then bumababa. Pagpapasok na siya sa Windows, bigla siyang ganoon, kukurap. Okay. Check natin tong SSD niya. Check natin yung, ayan oh, buhay oh. Buhay yung fan eh oh. Buhay ang fan ng ng video card niya. Hindi namamatay. So sige, papahawakan ko lang muna to. Bubuhayin ko yung laptop ko. Tatry natin i-check yung SSD niya. Check natin yung SSD kung check natin yung temperature ng SSD niya. Tapatan mo ito na. Han. Tapatan mo ito. Umiikot ba yung fan? Umiikot yung fan. So umiikot pa rin yung fan. Tapos pag tinapat mo dito sa monitor, mayroon tayong display. Hindi siya kumukurap at hindi siya namamatay. Pag wala tayo sa Windows ha. Pag nasa BIOS tayo, buo siya, okay siya, walang problema. Pag nasa BIOS, buo, walang problema. Umiikot din yung fan ng video card. Hindi namamatay, di ba? Buhay. So, parang ang problema natin, pagpapasok tayo sa Windows. Pagpapasok tayo sa Windows, ibig sabihin, yun? Sa SSD yun. Sige, tingnan muna natin tong Patayin muna natin to. Kailangan natin kunin yung SSD niya. I-check natin yung health ng SSD. Ito ba yung SSD? Wait lang. Silipin ko lang dito. Ito.
Ito yung SSD. So, kailangan din tanggalin itong SSD niya. Tanggalin muna natin itong SSD. Hindi ko iniisip na sa SSD tayo magkakaproblema eh. Kasi kumukurap yung ano niya eh. Wait lang. Ayusin ko lang muna ito. Diyan ka lang muna. Ito yung table ko. Napakagulo. So guys, lapit ka dito. So, tingnan natin tong SSD niya sa apps natin para malaman natin kung anong ano niya, status, temperature, tsaka health ng SSD. So, nakasaksak na yung SSD. Then kung so, pupunta tayo rito sa yan, sa Hard Disk Sentinel. Makikita nyo po ba? Yan, Hard Disk Sentinel. Check natin yung status niya. Yung temperature, yung health ng SSD. Okay pa. Okay pang ano niya oh. Ito yung sa kanya, Kingston. So, Kingston, 99% pa yung health niya. Temperature niya is 43%. Ito yung sa akin eh. Data. So good pa. Goods pa naman yung ano. Goods pa naman tong SSD niya. Goods pa naman ang SSD niya. Ay, nako. Tanong natin sa may-ari kung papayag silang ano. Direct nating i-format tong SSD. Kasi ang tanong, bakit pag nasa BIOS siya, hindi siya namamatay? Paano nga? Isang kamay nga. Kakabit ko lang. Balik natin tong SSD ni customer natin.
Hindi makakita. Kaya? Nak, halika nga rito muna. Ito. Hawakan mo to. Ito, hawakan mo to. Ito. Hindi ko makakita yung butas eh. Baba mo. Konti. Usod mo konti. Yan. Usod pa konting-konti lang. Ano usad? Wala na. Papunta rito. Ha? Hindi makapasok. Wala na din. Okay, yan. Ganyan mo lang ha, ganyan mo lang. Pumasok. Basta sa baba. Somebody. Yan. Hawakan mo ganyan. Wait lang mga kabutingting ha, at medyo nahihirapan tayo dito sa ano. Ay, pumasok. Hanapin mo nga anak. So siguro kabutingting medyo hindi, ikabit na lang muna natin to ng ano, hindi naka-lock. Hindi na lang muna natin ilalak. Medyo nakakain yung oras natin para dito eh. Lagyan na lang muna natin ito ng pag ganito. Yan. Para hindi siya kumain ng oras. Yan. Yung camera natin, hindi siya natututok na masyado eh. Yan. Reset muna natin yung CMOS battery. Check natin yung CMOS battery na rin. Okay pa, battery nyo, CMOS battery goods pa.
natin to kasi goods naman yung ano niya, memory niya. Okay. Walang nagbago. So, try natin ulit buhayin. So, binuhay ulit natin. Nireset lang natin yung CMOS battery. Natin kung magdi-display. Wala tayong nakukuhang display sa ngayon. Dahil tingin ko may isa sa memory nito na may problema eh. Aside pa doon sa memory, may isa pa tong problema. So, possible dalawa. Hindi ko alam kung ano yung memory itong kinabit natin kanina eh. So, isayin na lang natin. Okay, button. Ikot ang fan, nabuhay. When RAID configuration was built, ensure to set SATA on RAID mode. Press F1, pasok tayo sa BIOS niya. Tama naman, nakaano naman siya. Advanced mode F7. SATA. Ay nako. So gawin natin to. Ba't yun ang nakaano? SATA 3 ang nakakonfigure sa kanya.
Umiikot pa rin yung fan niya, oh. Pero hindi pa tayo pumapasok kasi sa Windows, eh. Pag pumasok tayo sa Windows, mamamatay yan. So, papasok na tayo sa Windows, namatay na siya, oh. Nagtataka ako bakit yung video card ko rito hindi gumagana. Patay na siya, oh. So guys, meron na tayong 56 minutes. So 57 minutes na tayong nag-test, nag-random test sa kanyang computer. Ayan, nabubuhay naman siya pero bigla siyang yan, oh. Yung SSD niya naman goods naman, eh. Kaya iniisip ko kanina, check natin si SSD. Namamatay, eh, oh. Pagpapasok tayo sa Windows, namamatay siya. So, magta-try akong mag-format, tatanungin ko si si client natin kung okay lang i-direct format na natin, wala tayong i-backup kasi para malaman natin kung bakit pagpapasok tayo sa Windows ay namamatay. Pero pag nakabayos naman tayo, buhay naman siya, eh. So, guys, gagawan ko muna to ng itong video na to is part 1 kasi masyado nang mahaba. Then yung part 2 gagawin ko ulit. Gagawa tayo ng part 2 para dito sa desktop na to. Para mas maiksi na yung video natin. So yun guys, salamat sa panonood nyo. Welcome back mga kabutingting. Sa ngayon, yung PC na ginagawa natin is stable na siya. So, mapapansin nyo, buhay na siya. Ang fix na ginawa natin dito is nire-program natin yung niya, yung Windows. Then after ko siyang ma-format, ganyan na siya. Ayan. So, ang video card niya pala is hindi talaga siya nagra-run, hindi siya umiikot yung fan. Not unless pag gagamitin mo na. Kumbaga naka-ano lang siya, naka-standby lang siya. Kapag gagamitin mo siya sa game, saka lang siya iikot. So, ganun siya. Or pag mag-video editing ka, saka lang siya iikot. So, every time na pag shutdown mo, binuhay mo yung computer mo, sabay-sabay silang iikot ng mga fan na yan. Pati yung video card natin, iikot din yan. Pero, after niyan pumasok sa Windows, pag nakapasok na sa Windows, mag-i-standby na naman ulit siya. So, ganun yung nangyari sa kanya. Gagawin natin is shutdown natin tong computer. Yan, shutdown na muna natin para makita natin kung na-fix ba natin. So, yun lang yung ginawa ko. Ni-reformat ko yung yung computer. Ni-reformat ko yung SSD niya. Then after ko siyang ma-format, nagdiretso na siya sa Windows. Then nung ni-restart ko, dumidiretso na siya sa Windows. So parang ngayon, ganito gagawin natin, bubuhay natin siya. So ang solution natin na ginawa rito, ayan, binuhay ko na. Yung solution na ginawa natin dito is reformat. Then chinek din natin yung SSD natin. Goods naman siya, no problem sa SSD.
So, yung health niya and temperature is good. Yung status ng health is 99% and then 40 something yung temperature. So, ayan yun, namatay na ulit yung di ba? Yung fan. Pero okay na. Wala na tayong nagiging problema rito. So, nakakapasok tayo agad sa Windows. Not unlike kanina na talagang hirap tayo makapasok sa Windows. So, yun mga kabutingting, ang solution na ginawa natin dito, nagbo-blue screen siya. Una, 'di ba? Recap natin. Ang unang problem nito is nagba-black screen. Hindi siya nagdidiretso sa Windows. Bigla siya nag-auto on, auto off. Then pagka bigla siya magbo-blue screen. Then after nun, black screen na siya. So, ang solution na ginawa ko kasi nagtry tayong maglinis ng video card, ng memory, nag-reset na tayo ng BIOS, ganun pa rin. Then nagdududa lang kasi ko bakit pag pumapasok sa Windows is namamatay na kagad siya. So, chinek ko yung SSD, goods naman. Okay yung yung status. Then nung na-check na natin si SSD, may doubt ako na baka sa Windows ang problem. Then reformat, after ma-reformat, ito na siya. Ang solution is reformat para maayos natin yung computer. So, inisip ko nung una, baka ang problema, video card pero okay na siya eh. So, ayun mga kabutingting, another computer na naman yung na-repair natin ngayon. So, susunod na video, gagawa ulit tayo ng mga tutorial. Kumbaga, kahit mga basic idea lang sa pagto-troubleshoot, makakuha tayo. Malaking bagay na rin yan sa bawat isa sa atin. Again, maraming salamat mga kabutingting sa time nyo ng panonood sa ating video. Yun lang at maraming salamat. God bless and ingat tayo palagi. Bye-bye.